Kausapin naman natin mula General Santos City si Rem Agdon ng RPN. Rem, nakabantay ka na sa mga nangyayari mula ng Lumindol. Kanina nasa Sarangani ka. Ano ang mga nadatnan mo pagdating mo ngayong araw? Maraming salamat. Bago lang talaga tayo galing sa may Sarangani Province, particularmente sa munisipalidad ng Malapatan na Sarangani Province. Ito yung isang munisipyo na malaking pinsala. Kanina, nag-cover tayo sa relief operation ni Senador Bungo. Mainit na tinanggap ni Malapatan ng Municipal Mayor John Sumbo, kung saan libo-libo rin na mga residente ng Malapatan ang nakabenepisyo ng dala niyang mga bigas at mga grocery packs. Nasa evacuation center, particularmente sa Municipal Gymnasium. Okay. Doon sila pansamantalaga tumira kasi yung iba partially damaged yung bahay, yung iba totally damaged, at saka yung iba doon mismo sa harapan ng Municipal Plaza. Kasi maganda tulugan doon paggabi kasi ayaw nilang matulog doon sa kanilang bahay. Ay natakot sila baka magkalindol ulit, lalo na kung panahon sa gabi, baka marami pa sa kanila ay masamang mangyari. May idea po ba kayo kung until when sila magsistay doon? Ang sabi ni Mayor Sumbo kanina na ating nakausap bago tayo umalis sa Malapatan patungong Jensan, wala pa siyang idea kasi lalong-lalo na sa kanilang opisina, sira din yung kanilang munisipyo. At saka yung mga hinihintay pa kung may evaluate sa mga municipal engineers at sa mga experts sa building kung pwede pa ba sila mag-opisina doon kasi malaki talaga yung sira, lalo na doon sa may kanilang mulingke. At saka yung mga residente man, hindi pa din natin tiyak kung kailan sila makabalik sa kanilang tahanan kasi sira nga. At saka natatakot pa sila na baka magkalindol ulit kasi tinitingnan nila na noon yung nakaraang nangyari sa North Cotabato yung sa taong 2019, 3 beses lumindol doon ng magkasunod-sunod. That's At right. saka ganun kasi yung lindol na naramdaman namin ngayon dito sa Jensan kasi nung nagkalindol noong 2019 sa North Cotabato, andun ako. Nung nasa Okay. kabilang planeta pa ako, andun ako sa North Cotabato. Itong ngayon nangyari na lindol, ganun nangyari yung parang binigla kang binuhat mataas pagkatapos sinika ng todo. Kaya tapos batagal kaya nakakatakot. Hindi kagaya ng ibang lindol na swing lang. Kaya kahit medyo malakas, hindi nakakatakot. Pero ito, hindi kasi parang binuhat ka pataas pagkatapos biglang nagsika yung lupa. Oo, so up and down yung movement bago nag-side to side. Yes Pero po. sinabi mo nga, no, grabe yung nararamdaman ng takot ng mga kababayan natin dyan. Meron pa rin bang mga aftershock? Sa talaan ng PBOX, nakapagtala na sila dito yung PBOX Jensan ng halos 2,000 ka mga aftershocks hanggang ngayong araw na ito. Okay, this is in Jensan. Yes, Jensan at saka Sarangani. At Sarangani. Kasi magkatabi lang itong Jensan at saka Sarangani. Hindi lang basta-basta na aftershocks. Yung malalakas lang umabot ng 6.1 magnitude. Sa lahat ng napuntahan mong lugar, no, saan base sa nakita mo ang may pinakamaraming napinsala? Yung in terms of building, yung pinakamaraming pinsala dito sa Jensan. Kasi yung isang grocery store, bumagsak talaga yon. Yung Save More Kalumbang branch sa Jensan, bumagsak talaga yon. At maraming, during sa pagbagsak, may maraming mga 20 mahigit na empleyado kasi nag-inventor sila noong gabi. Hindi pa man nagbukas doon kasi 7:30 pa yun. 8 o'clock sila magbukas. Pero andoon sila, yung 20 ka mga empleyado, nandoon nag-impero during that time. Kaya sila yung nadaganan. Karamihan naman sa kanila, nakaligtas sa may isang namatay na nakuha noong nakarang araw. Pero may isa pang nakuha kanina at mayroon pang natira na patuloy pang niretrieve ng ating mga retrieval team. Rem, kanina kasama mo yung mayor ng Malapatan, Sarangani, no? Si Mayor Salway Sumbo Jr. Meron na ba silang estimate with regards to yung halaga ng pinsala? Wala pa sa ngayon kasi patuloy pa yung tinatawag na assessment kasi dito sa Sarangani Province, sa karamihan dito, Bulubundukin, ito yung ibang lugar, halos kinakain yung bahay sa laki ng pinsala. Lalo na doon sa yung katabi ng munisipyo, yung Glan, Sarangani Province, kung saan nakabuos din yung attention sa relief operation ngayon doon. Barko-barko, ginamit yung barko ng Philippine Coast Guard. Tutuloy sana tayo doon kanina, pero dahil yung may malaking bato, yung mga higanting bato, na doon nakaharang sa mga kalsada bago lang,
Kaya kakahapon ng hapon at sa kanina, hindi pa sabol yung daan from Malapatan, Tuglan. Sabi ni Mayor Sumbo, bukas posibleng pasabol kasi yung mga heavy equipment ng Malapatan at sa Glan, Saragal Province, sabay-sabay sila. Yung tinatanggal niya yung mga nakaharang na malalaking bato. Alright, well, patuloy kaming magdadasal no, para sa mga kababayan natin dyan sa area na yan. Maraming salamat sa iyong updates. Rem Agdon ng RPN.